sulay na kung ano sa musulod. So, kung niyaging mga mensahe nga to, puro pagliipon sa tagsa-tagsa ng mensahe. Karon, extinguer. So, dili lang kung sa nga na kita natungdan. Pero kung dili ka natungdan, okay ra. Pero kung nakaagisa ka, kung niya makakita ka sa nigsuon na mo na yung agian, makabatik ka, makafeel na ka, maka-empathize na ka ba. So, kami manggod mga igsuon, sa di pa ko masugod, tindog sa tanas mag-ampo. Father God, salamat kayo sa imong grasya ni ining kabuntagon. Salamat sa imong presence, Father. Salamat nga ikaw makiistorya ka na mo. Salamat sa imong mensahe, sa imong word, o sa imong spirit, Father, na nagapamuhat sa imong kinasuluran. Father, it is my prayer that you will work deeper in us, enlightening us, helping us, Father, to understand your ways and go deeper in our relationship with you. Thank you very much, Father, that by your grace, you help us respond, Father God, according to your Spirit in every condition that we are facing in life. Thank you very much, Father, that you bless us all to be a blessing also to people that surrounds us, and to continue, Father God, to fix our eyes, to focus on your glory at all times. Father, blessed be your name. We give you thanks. Amen. Amen. Ikot ang tanan, pasensya sa mga mahal. Kami mong mga igsoon, nagdako gid mi nga ako lang daan, sa ako lang may nungduman, wala gyud ko ka tunong o hospital miski kausa sa akong kinabuhi nga na-admit ko, not even once. Ako manghod, wala po. Sherilyn, wala po. Masakit mi ang tunguna mga igsoon, o grabe kayo masakit. Pagdili na gani na ining ampong mami na ko, dili gani ko maayo, ining ampot sa akong amahan, ayaw yun na. Besag unsa pa ng klase sakit, ayaw yun na. Di yun na magsilbi mga igsoon. So, kanang hospital sa among wala yun kayo na sa among nauna, kamay lang batiod na wastagan sa hospital. So, napaghuan yun ko. So, napaghuan yun ko mga igsoon nga kaingon ko nga Ginoo, kung gusto ka nga mo go through me sa process, okay lang. At least, liko na lang ni, and then tabangin ni sa inyong grasya at pabor. So, moto mga iso, nakita ni Bertino dito sa hospital, kaya wala pa man sa sila makagawas. The other week, nakabisita kong Bertino sa hospital, okay pa man ito yung asawa. Niya, karon na unsa naman hinoon doon, nag-oxygen naman hinoos na niyo ni. Kung na unsa man imbis maka-recover, ingon to si Bertino, insan huwag may nahitabo niya dari pastor. Oy, ko tungod na siguro kakuwang brad sa ilang mga kanang mga equipment siya kulang-kulang pa. So, giingnan ako siya nga sabay na lang ng mami dito sa kuan Talisay, kay nay usaw na to dito kay DSWD dito, social worker dito nga naka-assign sa Talisay nga district hospital. Pastor na, graduate na Bible school, pero wala na siya magpastor. Ang ministry ana niya ron naagi direkta sa hospital. Classmate na ni Sherilyn Uribil sa Bible school, and then amigo sa nanako. Karon na sa kunahibaw nga mag-social worker di siya, connected siya sa DSWD, kunya naa siya sa Talisay District Hospital. So siya mo ni pasalig sa amoa nga lalaan lang sa pastora dili, bahalang dili private. Kaya kung magkinaunsa, madak-an tas gastos, kung naarara dili, wala dyan ay bayan. So ina na mas Bertino hapon nga i-process na brad nga mga dala si Sister Yuni dito sa Cebu, sa Talisay. So again mga igsoon, among pamilya dili gid mi independent sa ospital. Si Lola nako, lolo kami nagtako gid mi mga igsoon, milagros Ginoong nga bisan sa mami hangtod gud pagidaro na anak niya, wa gid nay maintenance hangtod ron. But sa nahitabo niya to ning adlaw, nagpaminaw lang ko sa puso kung sa mensahe sa Ginoo, kay kibaw gyud ko nga nagyud gitudlo ang Ginoo, dili lang kay sa iya kundi sa amo ama. Oto before nako siya before nako kining gipadala, gipaari si Mr. para madala sa ambulansya padung sa ospital.
gipatawag na ko tanan niyang apo. Walay lamot sa anak ni Sherilyn. Ang mga anak lang ni Brian na na-address Toledo, ang giingon nga, sa uli kang Toledo, sa di gani pwede, nga na instruction Holy Spirit sa mga bang, papaulion siya, ipapauli na ko Sandra, niampot siya atong Friday night, siguro, ulit Sandra Friday night, pagkahuman, si Mighty o si Megan, tuwa nagpuyog sa ilang mama, ako pong ipatawag. Then nag-ampo ni mga igsoon kay bigiyahan ng yugos Ginoo nga pag-ampo kay guyog yung mga apo, pag pinasayloay, and then kung naasan sila ako mo nag-lead nila nga pangay kong pasaylo sa inyong lola, kung nakasaak, pangay kong pasaylo sa inyong lola sa inyong mga sipyat ninyo, then ako kong giingnan sa mami na ko nga i-release po na sila ngayon niya, giingnan ako sila nga ayaw mo pagtumot sa inyong lola ninyo, pasayloan ninyo sa lola ninyo, and then nagpinasayloay ang mga igsoon, atong gahapon sa unto niya, yampuan na mo, nagtagsa-tagsa ng ampo, una ko ni ampo, then si Chewy, si Sandra, si Mighty, si Shadi, si Megan, so nag-ampo yung mga igsoon, tagsa-tagsa, hilakay ni gahapon, so pag kumana kong hilak gahapon, giinan akong Ginoo, kung pwede, di na kong hilak, saling na kong itugyan sa mami niya sa muha. And then, naginaksanay, then, sa din na sense na kong release, akong kinasuluran, akong giingnan sa tiniday, tawagin as ni store ready na ni mami. Kaya di ko gusto mga isot, ipanalang hospital na naabitay mga kuwan ng kinasuluran, dili maayo. So, at least, na-release siya, na-release si mami, na-release po niya mga apo niya, kay kibaw na mos dinalhan sa mga karaan, mga igsoon, o niya, kini mga bagong tubo ron, di magyunda mo sa bitar sa pamaagis kinaraan. So, si mami po, di po mo upgrade sa iyang approach. So, ako lang sa giingnan gapon nga, may kanang imong pagkakahig, ibalhin na lang na dito sa imong pagtuo. Nga tawa na yung paghuman, kay grabe yung kaya na siya pagtuo nga igsoon. Na siya, dili na siya perfecto nga pagkainahan, pero umuingon kag ampo, salig sa Ginoo, grabe gina siya musalig. So, kung sa giingnan, at least na istorya na namo gahapon, and then giingnan na po sa dagan na to hospital. Pag-abot po sa hospital mga igsoon, dili po may ihatod sa Toledo City Hospital. Kay dili kuno sila mahatod sa Cebu, kung dili kuno i-admit sa ilaha. Ya karon kay ini i-admit mi dito sa ilaha, di mampud sila mo padala dayon dito sa Cebu kung dili mi nila i-laboratory i-check up o di mo sugot ang doktor. Di niingon si kung Paris, niingon siya nga unsa, isugon ta diri. Hindi na pwede oy. Niingon siya, di na pwede. Whether i-release na nila dita kung hindi sila makatag referral, pa-discharge ta. Yan na siya. So, pag adto na mo sa Toledo, strikta kayo ang nagkatubang na mo sa ER. Awa na lang, paumos lang eh. Then, nanawag ko sa CDRRMO, naamas ni storya, mga igsoon. Katawagan na kong populasyon ng ambulansya o ng luray, kaya patunta na mo dahil dito sa Cebu. Kung saan kahitabuan na di man available di man mo makontak ang populasyon, ang luray na kontak, na sila ambulansya na makahatod sa mua sa Cebu. Karon pa man sa duman paniunto, sumontra ko nga karon duman paniunto. Pag-check na yun sa doktor na spesyalista sa ortho dito sa kining hospital, naingon man nga, pwede na pwede nga mapuntagan, kinahanglan na mahatod ng Cebu. So, moto mga iso, gabi, i-process ang kanang kuan, ang yung papers niya, yung referral papers niya para ma-refer siya sa kining Talisay. And then, kuyog si Cindy, si Sister Inday, mami dito sa hospital, kami pong duha sa Paris, nanguli, winirig balik sa balay pag mga alas 12 nas gabi, kaya wala pa maging mahatod dito Cebu. So, ganina, nanawag ko nila, nanawag sila sa kuha, na nahatod ganina, alas 5. So, kuhaan gamay ang iya, kuhaan mga iso, very, kadang yung femur, I dislocate naman yung femur niya, I know it fractured, kaya tanawan nila sa x-ray. So, di lang na ito natanaw mga igsoon, tanaw lang ta si Maya as Ginoo. So, again, atong team this morning is when God answers questions with questions. Tama human ato lang i-recap mga igsoon, paspasan lang nato.
Then tanaw na ito mga important points, mga igsoon, tundo sa Holy Spirit sa ato. And himo gining bukid kay sa ako. Kini nga mensahe karon sa nila go through kung pagsulay. Pala kung basa sa inyong Bible, Job 38 verse 1 to 4. Job 38 verse 1 to 4. Then the Lord spoke to Job out of the storm. He said, "Who is this that obscures my plans with words without knowledge?" Verse 3. Praise yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Okay, tanawan niyo yung verse 3 ha. Praise yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Verse 4. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Grabe, no? Balik kong basa sa Pinisaga. Balik kong basa sa Pinisaga, chapter 8 sa Job, verses 1 to 4. Job chapter 8 verse 1 to 4, Bisaya, Asimuano. Before Psalms. Job 38, versikulo 1 hangtod sa 4. Job 38, versikulo 1 hangtod 4. Ikan sa unos, ningon ang Ginoo mo. Tisap naman na magduwa-duwa sa akong kaalam. Napakita ka lamang sa imong pagkawalay kaalam. Barog o pagpakalalaki. Sumagat yung akong ipangutana kanino. Diin ka man o mabuhat ko sa kalimutan. Kung may nanginagpaluan ka, hindi ako. Okay, yeah, no? Tanawan yung question niya, ha? Niingon siya sa verse 2, niingon ang Ginoo mas verse 2. Who is this that obscures my plans with words without knowledge? Praise yourself like a man, I will question you, and you shall answer me. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. So again, atong theme is when God answers our questions with questions. Part 2 ni siya mga igsoon, ang part 2 recap sa part 1. So when God answers our questions with questions, naanay purpose. Ang purpose ana is mauni. Divine questions shift our focus of attention, expand our perception, and lead us into deeper revelation. Okay, palikod ako. When God answers our questions with questions, the main purpose is divine questions shift our focus of attention, expand our perception, and lead us into deeper revelation. Now, mangutana ta sa itong kaugalingon ba? We often ask questions because we want God to explain our circumstances. Mangutana ta sa Ginoo ba? Kasagaran na ito, mangutana ta, Father God, nga naman ni nahitabo ni sa kong kinabuhi. Nga nung nahitabo ni sa kong kinabuhi, Father God, nga wak mong ko'y nahimo ni mo nga tanaw, bitaw ni mo nga makataranganon, bitaw nga muagi ka anak nga experience sa kinabuhi. So, mangutana ka ba? Ingon ka, nga naman, nagkakitag mga why, Lord, nga nung na inani mo ni akong bana, nga nung inani mo ni akong asawa, akong mga anak, nga nagtarong mo ta kong sunod sa imong kamubuton, nagtinundo mo ta ko sa relasyon sa imuha.
Ngano man ni? So, we often ask questions because we want God to explain our circumstances, but God sometimes, take note ha, God sometimes asks us questions because He wants us to transform our perspective. He wants to transform our perspective. So, this is very important mga igsuon. Kung masabtan lang ni nato bitaw nga klase sa approach kinabuhi, dako kay ikatapang sa tuwa. Kaya you see, when we ask God repeated questions, take note that when we are asking God repeated questions about what we go through, our eyes are fixed sa imong problema, nagitanaw mo na nagsigil balik-balik kung pangutana sa Ginoo, ngano man ni Lord, ngano man ni Lord. And the effect is, ang epekto ang mga igsuon, magsige na lang Ginoo kang tanaw sa kasakit nga imong gikutros kinabuhi. So kung magsige kang tanaw sa kasakit nga gikutro nimo sa kinabuhi, wala po'y pagkaundang ang imong pangutana sa Dios sa imong kahimtang. Sige kag pangutana sa imong kahimtang, and at the same time, wala yung kay tubag nga dadawat sa Ginoo. Naay mo tubag nato, dili ang Dios ang atong unahuna. Utana ka Ginoo, ngano na ingon ani man ko. Amadungog nimo si imong unahuna mga Ginoo, mo ingon. Danghag magug ka. Tarantada magug ka. Ga pataka ra magug ka sa imong kinabuhi desisyon ko, di magug ka maminaw tambak. So all you hear are words of condemnation. Kana nga word nga madungog nimo sa sud nimo, bugo magug ka, batik kag naw, wa kay ayo, badlungon ka. Ngano ingon ani man ko, badlungon ka. Wa ka magbantay sa imong gikaon. So every time you ask that kind of question, take note mga igsoona, every time you ask that kind of question, ang imong madawat nga tubag, ayaw gid mo kalimutan kay gi-define na ko klaro ang inner conversation sa soul na to. Every time you ask God about that question, ang imong inner conversation diya mga igsoon is, ang word nga imong madawat dili gikan sa Holy Spirit, gikan sa Yawa. Atong iko na para dili ta madimon conscious. Ang tingog na imong madungog sa sulod nga mutubag sa imong gipangutana, ngano na ingon ani man ko Ginoo? Ingnon kas tingog, patingog kag naw, daghang magug ka. Do you think tingog na sa Ginoo? Di na tingog sa Ginoo. Tingog na sa atong carnal mind. Kaya nakuha pa ni Waison. Tingog na sa ato ang carnal mind. Does that encourage us? Wala mag-encourage sa ito. Kung sa modern terminologies, ano niya, inner critic. Nga nag-emit og negativity sa imong kinasuluran every day sa imong soul nimo. Nga kanang inner critic sa soul nato mga igsuon, mao na siya kung dili ta aware, take note ha, kung dili ta aware ana nga conversation sa soul nato, kung dili ta aware nga we are bombarded with negative thoughts every day, kung dili ta aware ana, it will govern our emotional state, it will govern our thoughts to the point na mahimo na gyud Ginoong thought pattern that will govern your actions. So nakuha ko ninyo mga igsoon, it will become a thought pattern to the point mahimo na nimo belief system nga mao na ni govern sa tanan nimong decisions o actions kinabuhi. So, when God answers our questions with questions, the purpose is to shift our focus of attention. What do you mean by shift of our focus of attention? Kana bitaw, nagtanaw ka sa bintana, nyanay nanuktok sa portahan, natural, imbis nagtanaw ka sa bintana, na may nanuktok sa portahan, may balhin ang imong tanaw dito sa portahan, mo na'y pasabot sa shift of your focus of attention. So instead mo tanaw kas problema nimo, the purpose of God, why He answers us with questions when we ask Him questions, ang purpose ana is tangtango niya ang imong focus of attention dito sa imong kahimtang ngadto sa iyang himaya. Okay? So unsay purpose?
Divine questions shift our focus of attention, expand our perception, and lead us into deeper revelation. So, questions are powerful. Kung kamaulang ka, mangutana, it will lead us into higher states of awareness. It will lead us into higher states of intelligence. One mo kung higher states of intelligence, sultihan ta mo mga igsoon. Kung magpalawom ta sa atong relationships Ginoo, palawom man ato atong relationships sa Ginoo, we will be going through stages of awareness. Take note that we will be going through stages of awareness. In every state of awareness, naa na siya kaugalingong niya intelligence, naa na siya kaugalingong knowledge, naa na siya kaugalingong understanding, o naa na siya kaugalingong wisdom. So when we ascend into higher states of consciousness, when we ascend into higher states of awareness, we access divine intelligence, higher intelligence, nga naara sa atong kinasuluran. Anong maingon kung naara sa atong kinasuluran? Because God lives and dwells within us. That infinite intelligence or higher intelligence, it is a state of being, state of consciousness na naa sa sulod. Now, when we pray, sa dihang mag-ampo ta, sa dihang mag-meditate ta, sa dihang mag-practice ng stillness, sa dihang relax ta, musaka ka into higher states. Unay gitawag mga igsoon sa mga modern term ron, altered state of consciousness, altered state of awareness. Once your consciousness is altered, nisaka na ka, ni-ascend ka into higher levels of awareness, ni-ascend po ka into higher levels of intelligence, understanding, wisdom, and knowledge. Muna mo ingon ko, before ka mo tuon, kung estudyante ka, before ka mo tuon, meditate sa. Before ka mo himog desisyon, meditate sa. Before ka mo himog major decisions sa imong kinabuhi, immerse yourself in a state of silence and stillness. Ganong importante man siya mga igsoon. You see, brothers and sisters, when we talk about stillness and silence, kahilom ba? Kung imo ganing likuon imo ko galingon sa state of silence and stillness, ayaw jud kalimot nga mauna siya atmosphere sa Dios. Mauna siya atmosphere sa Dios, mauna siya environment sa Dios. If you are able to access God's atmosphere, God's environment, we access inner, infinite, and the divine intelligence na naa sa soul na to. Mahitabo lang na once we practice inner stillness and silence. Kaya kung di mo ka mo practice ang inner stillness and silence, makot after niri aning ato ang noisy thoughts. Unsa ni pasabot ako ng noisy thoughts? Sabak nga klase nga panguna-una. Sabak nga klase nga panguna-una. Kung makot up ta sa sabak nga klase nga panguna-una, nakot up ka ba sa stream of thoughts sa atong utok, dili ta ka flow in the spirit. So asa man musod atong tema diri ron, when we ask intelligent questions sa Dios, or when God answers us with questions, it is for the purpose of helping us ascend in the realm of the Spirit. Ang purpose ana ra gyud mga igsoon sa den iya ka pangutanon, ang iyang purpose ra gyud na is to shift your focus of attention instead sa itong problema padung sa iyang himaya. Ang mahitabo ana mga igsoon is we ascend into the realms of the Spirit. We ascend into realms of awareness, realms of consciousness. In every realm, nana siya intelligence, nana siya wisdom, nana siya understanding, nana siya knowledge. Ang wisdom niya,
Annam ni mong saka sa babaw, mag-annam na ka-unlimited dito sa babaw. Dili na ato ang wisdom ha, dili na ato ang knowledge, dili na ato ang understanding. Hinuwaman na nato, ngano man, in the kingdom, we own nothing. Ayaw din mong kalimutan na. Sa gingharian mo ni usas nakapamatag yun ako mga igsoon, no? The moment we hoard, mag-stress ka. Hoarding is a sign that you are believing in a state of scarcity. Mag-hoard man ka, kay nangandam ka nga wa may dautan sa mag-save, wala may dautan. I'm not saying na dautan ang mag-save mga igsoon. Pero the moment gani kaunon kas kabalaka to the point nga magsige na bitaw ka accumulate bitaw. Ang extreme na gitawag na ko ng hoarding. In the kingdom, we don't hoard. What we have in the kingdom is access. Nga naman, wala tayo panag-iya. Wala tayo gipanag-iya. Pero unsay gipanag-iya sa itong Heavenly Father, atuan ang tanan. Unsay gisulti sa Bible? Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. The earth is the Lord and the fullness thereof. Wala iya siya wa. Kwarta, gold, silver, tanang resources nga naa ni kalibutan, it belongs to God. Napakahimuha? Wala. Napakahimuha. But when God will give us the keys of the kingdom, gitagaan na niyang access. Sa imnan ka, wa kay savings ha, pero na kay access. Na ko'y amigo ba? Ingon siya, ako amigo, kiniya, kuan lang ha, kanang sa natural ba nga explanation siya. Ang akong amigo, na siya amigo, niya iyang amigo niya, Secret Service connected sa CIA ba? Niya, nag-assign sa Pilipinas. Yan siya, kung amigo, pastor, wala may savings, pastor. No, kuyawang access, pastor. Eh. Kung naman, pwede man mo, lupad mo, gawas Pilipinas anytime, isang asa, sulod, ibaw, atong ana dito, atong anasod, atong ana dito, na Southeast Asia, lupad sa Europe, aring Cebu, atong Manila, check-in ng 5-star hotel, kaon, isang asa. Kung amiga good. So wala siya savings, pastor, pero wala siya access. Kung sa may access niya, yung credit card pa sa issues gobyerno, unlimited. So yun lang ka ng credit card issues gobyerno. Pero what's your savings, ha? Same thing with us. If we happen to know that we have the keys of the kingdom, inig-abli ni mo ana, abli na. Inig-sirado ni mo ana, sirado na. God has given us the access. And God's purpose of questioning us is to divert our attention sa atong kakuwangon, padong sa iyang kadagaya. And nakuha ko ni Wilson. We have to realize that we are sons of God. O ang atong pagka-espiritu, we are governed by the law of the Spirit of life in Christ Jesus. O sa atong pagka-espiritu, we are one with God. O sa atong pagka-espiritu, unsay naa niya naa nato. Pero ang atong carnal mind di mo tuo. So that's why we need to meditate. We need to remind ourselves every now and then that we are one with God. O kung sa'y naa niya, naa sa tuwa. So questions are for the purpose of helping us shift our focus of attention. Instead, na nakafocus ta sa kawan-on, God will bring us to a state beyond good and evil. God will bring us to a state beyond poverty and riches. God will bring us to a state beyond right and wrong. So when we talk about beyond right and wrong, mga igsoon, ani ni siya, when we talk about beyond right and wrong, nganong matawag manimo ang usa ka tawo nga kawatan? Ana lang. Kaya nangawat. Nganong nangawat man siya? Kaya nagtuom siya, kawa siya. Nangawat siya, kaya nakita niya siya kung galingon mo wala.
Unya ang wala nga naa niya, naa sa silingan. Karon kay daghan man kay siyang silingan, ang mga butang wa niya, adi ang gikawat. Ako pa yung izon. Ang kini pagpangawat, kauban na pulis-tulisan. Ngano nanulis man ka? Wa mo ko'y kwarta. Madugay ni mong tinanaw sa mong kugalingon nga wa kay kwarta. Madugay po ni mong tinanaw sa mong silingan ni mong madaghan sila kwarta. Tanaw ni mo sa mong kahimtang wa kay kwarta. Manulis ka. Hindi mo galing ka manulis, mangawat ka. Then you label, that person is kawatan, that person is tulisan. That is right and wrong. Mauna siya gitawag na kung mga igsoon nga good and evil. Nakuha ko yung igsoon. Pagkaon ni Adan sa tree of the knowledge, sa fruit of the tree of the knowledge of good and evil, napriso sila sa pair of opposites. Napriso siya sa duality. Good, evil. Poverty, prosperity. Sickness, health. Pagsulti sa Bible, judge not by appearance, but judge righteously. Ayaw tanawa ang tao nga datong pumri. Ayaw i-define. The moment we define, ni-label na ka. Nakuha ko ni mga iso. So, saan naman na ito pagsulti ng pastor? Nanangawat mo nila sa kanila na sa nganlig kawatan. Ayaw po na sa nganlig tulisan. If we want to go beyond good and evil, ani man gud ni. Kung nganlan ako na sa kawatan, o nganlan ako na sa tulisan, therefore, nituo ko sa gitawag natong kawanon. Nituo ko sa state of scarcity. Nituo ko sa state of scarcity. Tanawa ha, liko sa takadiyota. Nituo ko sa state of scarcity. Ano sa mga state of scarcity? Estado sa kawanon. So kung mutuo ka sa estado sa kawanon, then mutuo ka nga na'y manulis. Natuo ka nga na'y mangawat. Kaya wa man siya. Di, pagtanaw niya sa kugalingon nga wala siya. Nangawat siya. Pagtanaw sa kugalingon nga wala siya. Nanulis siya. Kung tapon ka ng tanaw, hingan-lanay na ito siya automatically kung kawatan kung tulisan. Therefore, dili lang kay atong itanaw mo na priso sa gitawag na itong pairs of opposite. Dili lang kay atong itanaw mo na priso sa duality o separation. Kita po ka nagtanaw na priso po sa state of separation or duality. So, unsa man ang the best remedy? Makakita ka ng awa. Makakita ka kawatan. Ay, smile na lang. Oh, ay napangawal. Imuha na. So, sakit-sakit, no? Kung ikay natungdan. Pero liberating kayo kung na-ablit ani. Now, this word, mga igsoon, brothers and sisters, this is very important. Ngano man, ngano mo ingon kung importante kay ni? If we want to dwell in God's realm, if we are seriously seeking God's kingdom, take note, if we are really seriously seeking God's kingdom, if we are really seriously seeking for the conscious realization of the union that we have with God, the only time that we can experience conscious union with God, the only time that we can experience the kingdom of God inside of us is we have to go beyond the pairs of opposite. We have to go beyond good and evil. Ngano nag-away man mo? Kaya na kay standard sa imong kung sa good o kung sa evil. Nakuha ko niyo mga igsoon. So, sa dihang nitago si Adam, gipangutan na sa Ginoo. The very question that God yung gipangutanan niya ni Adam, it was a question that will help Adam realize. Adan, asa ka? Sometimes kita mga igsoon, kung di ka pangutanon sa Ginoo, Adan, asa ka? Di ka kamata, nagtago di ka. O itong gipangutanan siya, Adan, asa man ka? Ibaw din, Ginoo, nagtago siya, ibaw ko siya sa tanan.
Kita magudusay, magtuo maguta nga okay ra ta ba? Tumangan sa Ginoo. God is so loving that He wants us to wake up to the truth. Muna namutan na siya, Adan, asa man ka? Does it mean wa siya kibaw? Nakuha ko yung maigsoon. Does it mean wala siya kibaw? Kung sige pangutanan niya? Adan, asa man ka? Tubag ni Adan. Tago-tago. Tago ko Ginoo, gahubo ko ko. Kung sa may tubag sa Ginoo, question gihapon. Kung sa may nagsulti mo gahubo ka. See? Kinsa may nagsulti ni mo wa kay kwarta, kinsa may nagsulti ni mo pati kang daw, kinsa may nagsulti ni mo na kay diabetes, kinsa may nagsulti ni mo nga pobre ka. Pero kung mo yung mga ison, said it was for the purpose of waking us up that there is another knowledge system lisod sa atong kinasuluran nga dili gikan sa Dios. It was a question designed for us to realize to go beyond good and evil. And that question, mga igsoon, brings that sense of separation, that sense of duality, and it will bring us into that state of conscious union with God. Nakuha mo yung mga igsoon. So, balik ko na ko. The questions we repeatedly ask can shape what we notice. Unsay imong ibalik-balik o pangutana can shape what we notice. Unsay pasabutan ni Bisaya? Unsay Binisaya niya? Pangutana nga imong ibalik-balik o pangutana can shape sa mga butang nga imong manotisyahan po sa imong kinabuhi. Dali man, anong dali man yung kainisya? Makanotisya o pagkapatignaw. Oy, kaya nagsige man sa pangutana sa so, kinsan sa kay mga patignaw ron ay. So kung masige pangutana, kinsan po yung mga patignaw dili. Ang imong makita, manotisyahan imo, ang totoo po mga patignaw. Kaya kung may balik-balik pangutana sa suni mo, pero mga isun, this, hindi ka dynamics ba, magkatapang iligdat mo sa tuwa. Ano ba? Pamalandong ngayon kumpay, kabitas pa ninabuhi. So, isang asa na sa kamuanto, ang iyong makita opportunity. Nga naman, you keep on asking questions about opportunity. But if you keep on asking questions, sa iyong kahintang, ay wag yun ay matabang sa imuha. So, again, balikon ako. The questions we repeatedly ask can shape what we notice, how we interpret our circumstances, and what we believe about God. It helps us interpret the very things that we are seeing. Magkatabang dako. So, Job asked many honest questions during his suffering. Honest questions yun mga igsoon during his suffering. He wanted to understand why, he wanted to understand why he lost his children. Sa ilan ka, anak? Nagtinarong siya sa relasyon sa Ginoo. Wa siya magbinuong anit na wahurot ang tanan niyang anak kung kamatay. Iingnan pa siya sa asawa nga, ya inay mo Diyos, ay, tungluhan na, huwag na makatabang ni mo. Usay ba, makapangutan na ta, nga man Ginoo, nga man. Gibiyaan siya sa asawa. Anak niya, patay. Tanan niyang livestock, mga isod, kurot. Pero kibaw mo, pag Kristos Ginoo, gitagaan, sa bagong asawa, taghang anak. Ang iyang mga in other words, gi-restore sa Ginoong nawa sa iya. So, magkapangutana ka ba? Mabalitan, diri sa ato fellowship na to. Kibaw pumupun sa sitwasyon ni Job, nuka, gikas ulo, hangtos na palapa.
Sendan ka ng nuka, gikas ulo, hangtos na palapa. Di ka makapangutana na Ginoo, asa man dapita ko nakasabi mo? Ginoo, nagtarong ko sa relationship nimo, asa man mo dapita nakasabi? Ibutang na ito yung kugili. Nata diri ha, tanawa, naatay igsuon diri. Ibutang ta lang, ibutang ta lang. Sample na ha, palayo lang na. Palayo lang na diri. 5 ka buok, ginuka, gikas hangtus tiil. Yung fellowship yun, kada Sunday. Na yung mga tao sa gawas mo tanaw, grabe. Huwag yung katabang na iyang pagsimba kada Domingo, ganun ginuka na siya, gikas hangtus tiil. Huwag yung katabang niyang pagsimba. Subok yun eh, pangutanas tao. Uy, naamag ka na sa Ginoo, anong namatyan man si anak? Nakoy kaila sa Cebu, bugtong anak. Ang bana, iyang in love isa siyang bana. Patay ang bana. Pagkamatay siyang bana, nga in love kay siya, ay yan lang yatiman ang iyang pinangga kay ng anak, gibinlan sa remembrance o sa kabuok. Pag-apilan pa to sa Bible study na ko Cebu. Nangga kanyang anak, namatay bitaw na yung anak. Ito naman, di ka magpapagutana ang Ginoo. Asa mo ko nasipiyat sa relasyon ni mo? Di ba? Sometimes na yung mahitapos nung kinabuhi mga igsoon nga. Muna maingon, muna ang Bible nagsulti, He made known His miracles to the sons of Israel. But He made known His ways to Moses. Ways is very important kaya it deals with the mind of God. Ways are very important because it deals with the mind of God. When we talk about miracles, nag-deal tas kamot sa Ginoo. Milagro man. Muna diri mga igsoon, ang atong ministry nga gihatag sa atong Heavenly Father, it's much more on revelation knowledge to help us understand the very nature, the very character, the very kingdom of God that is within us. Kaya kung di ta kasabot sa iyang ways, uyog-yog ka panahon sa pagsulay. Uyog-yog ka panahon sa pagsulay. Hilak to atong igsoon sa Ginoo, pastor, asa mo ko nasipyat? Wa man ko magbinuang sa akong pagkasawa, nganong namatay man ako akong anak nga usaran yung kabuk. Usaran yung kabuk yung anak mga igsoon. Patay. Si Daniel, ang ibutang na to itong kaso ni Daniel, dili tanang sakit karma. Dili tanang sakit resulta sa atong kabuang. Atong tanawon sa kaso ni Job, nananghid man itong panuway nito. At tumtos langit, nananghid man ito. Naistorya man ito siya sa Diyos. Nagtinarong lang na, kayo mo bang pinangga, panalanginan, manimo, istingan ako, kayo mo matungyawa sa iya ha. Kainan man ng Diyos. If you happen to read Job, the book of Job, makatawa ka niya. Kayo mo ko, grabe naman yung yawa, nananghid. Okay, wak man sa Diyos siya mahimo sa tuwa, kung dili siya mananghid. Anak, kamhanan ng Diyos na pagkilangan. Wala sa siya mahimo, kung dili siya mananghid. Giingnan niya ang Diyos. At ang tangang proteksyon. Itmon di ka, biyaan ka na. Sige, suwayi. Kinsa isulti, ang Diyos. Sige, suwayi. Ay lang ay hilap din kinabuhi ha. Kinsay nagrekomendar, ang Diyos. Matthew chapter 3. Pagbaptize ni Jesus, gawas wilderness. Pagbaptize ni Jesus, gawas sa Jordan. Chapter 4, verse 1. Gitumod siya sa Espiritu. Gihatod sa Holy Spirit dito sa kamingawan para tintalod siya. Sa iyo na, anak. Yakuha tayo kalibutan sa way sa Ginoo. If we happen to be ignorant about God's ways, kada pagsulay na to, review ko na to, Jesus. Hindi, tingala ko, hindi mo layas. Ngano, hindi mo layas ng panuwaya Kung saan paglayas manuway, ang Holy Spirit na mo, nagtumot, di mo dito sa kamingawan, para testingan ka. Kaya kuha mo ng mga igsoon. So it is very important to operate in God's discernment. Discernment yun mga igsoon.
Una, pangayuan yun, hilaki yun ang discernment. Kay kuwa kay discernment, magpataka kag rebuke. Eh, nasabtan ninyong message, mga igsoon. Amen. So, paggawas niya sa Jordan, ibautismohan siya, gidal sa wilderness. Para unsa man? Para tintalon si Yawa. 3 areas gitintal siya si Yawa, pero pag humagtintal nga nakapasar siya, gibiyaan siya si Yawa. Yung ganang Yawa, mga isuon, mura ng instructor ba? Sige, sakto na ito, bala mo na, testing ito. Testing is examination. Terror kayo na teacher. Terror kayo na teacher. Testingan dyan tayo. Terror kayo. Yung magtanaw ka niya sa inyo, malisan ka na. Kung wag kay tuon, alisan nyo ka. Kana mga way tuon. Hindi magtanaw na sa mga maestro. Ang ruspan na. Naku nga classmate college days mga igsoon. Nalang may maestro mag-right kung kayo. O tipid pagka-terror kung kayo. Wag kay tuon. Ay na lang nagsulod. Kay patay as pusil. Pusil naman po tawagan ng question. Unsa na sa ito? Unsa na sa ito? Patay ka na kabasa ka wala. Sa wala. Pusilan yung karoon. Makabantay mo na maestro na. Maro ko na maestro na, makabantay po kung kinsay. O magtunjong, alam, di ka mabantay, masiyam ka hupo-hupo dito. Sige, pasalipot sa atong, usa na ito ka classmate. Maro mo kaya po maestro, kung kinsa itong. Magsige na sa tanaw-tanaw, namutana na siya. Kaya pulsay mo kung igsoon. Mutana to ang mga maestro, abogado, ang tanaw, kato ang pusilon po, kato po nagtago sa likod. Ang tawag na mo anang question, mga igsoon, pusil. Kami sige pusil. Tagaan mi assignment basahon, inigsud na mo sa klase, pusil. Pang, patay ka. Hindi ka katubag. Wa kay tinunan. Ay, naku, Ginoo. Una mo ingon mo ito una. Ay, nalagsud ron, mananaw lang tagsini. Kaya wala ka tuon. Life is like a classroom. Ang kinabuhi murag classroom. Now, kibaw ko mga igsoon nga gamiton mo sa Holy Spirit. Kining input, gihatag sa Holy Spirit sa ato ang word of knowledge, word of wisdom, word of revelation knowledge, gihatag sa Holy Spirit sa ato. Applicable kay sa atong kinabuhi. You see, maliko, when God answers us with questions, so, pasapot na pastor. He wants us to shift our focus of attention. And at the same time, He wants to expand our perception and lead us into deeper revelation. Nagtanaw ka din eh. Pagpamutana niya, na nagtanaw ka sa masakit, ipalihin ka, mo na shifting of our focus of attention. Ang tao nga karnal, moingon gyud na adili matabang mo ni problema na ako ganing sulbaro sakto man na. Pero ang pamaagi sa Dios sa dihang magsulbad tag problema lahi sa iyang pamaagi. Nga naman, unsa may pamaagi sa Ginoo? Ang principious word, what you focus on expands. Mo na principious Bible. What you focus on expands. Unsa yung ditutukan, expand pa sa kinabuhi. So muna ang Ginoo nahibaw siya sa iyang prinsipyo or spiritual law na gibuhat muna. Gusto siya mo shift atong focus of attention instead sa atong kasakit padung sa iyang himaya. Kay imutan out ta sa himaya, when we behold God's glory will expand in our life. The imprisoned glory of God will be released atong kinabuhi. Maunay pasabot mga igsoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maunay pasabot diha. Ang tao, ang gitagan, ang all things shall be added. Gidagan ito ang all things to the point na ang kingdom of God di minus. So, example this Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero ang tao, ang gidagan ang all things.
Kasi ang all things may mga gimayno sa kingdom. Unsa gisulti sa Bible? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all these things shall be added unto you. Meaning to say, we have to put our focus of attention in Him and Him alone. Bantay mo ng kwarta or mga butang nga imong pangitaon, kanang yung imong yung gipangita ba? Hain hinuunan, nagdali ka kayo, di yun makitaan. Kita mo. Labi na nagkurog-kurog na kagpangita, na matiwas nyo ka. Sige po ito. Asa na ito? Asa na ito? Di yun makitaan. Karoon nilo, ni surrender ka, hindi na mo pangitaon, ito malang. Sus na. Kaya ito, stress ka, wala na ka magpuyo sa state of stillness and silence pa. Wala na ka sa environment and atmosphere of God. Ako, kadaghanan ako na suya. Itakan ako, naris bulsa. Hinay natin. Ako na, asang pitaka? Asang pitaka? Oras na. Nagpatan ng aplimpag. Tanaw. Dito, butanganan. Tanaw na kuha akong pitaka. Sa pag-anak ako sa kulubot. Sana man Ginoo ang tutunan. Pasayo ako pa rin ka. Ako Paris. Narato yung may kuha. Nangita siya pa siya ng glasses niya. Ay, asa kong glasses? Asa? Balita ito. Ato ito. Ato kong glasses ito. Ako po, narato mo ko. Narato na siya. Narato mo ko. Asa kong glasses? Di pa rin ba ako? Pag ano siya doon. Uy, mama. Kaya atong pagtratulog, di kinakatapang pinagpalpak mo niya sa ulo. Mo sa napita, asa kwarta? Asa kwarta? Punong, harap kamata ka, kwarta mo na, asa mong bulsa. Hallelujah. Ingon na nangyawa sa garden. Adan, inikao ni mo anino, mabright ka. And then you will be like God. Sige, kita mo, tanawa ha, tanawa temptation ha. Kaunan niya, and you will be wise. Ano mong kaon magkaanak, nga wise naman ka. Kaunan ni Adan, and you will be like God. Ano you will be like God? You are already created in the image and likeness of God. Dihata na nga buang, huwag na mayabang. Sorry ha, nigamit ko word na binugoy kay ba? Ano man? Nangandoy tas mga butang naara na ito. Naninguha kag maayo nga magpagwapa naman ka. Nga kanang atong naong gibagay-bagay naman as Ginoo. Alang ang pataso ng imong ilong, malingin magkago. Kangilad anang lingin o taas ng ilong, unsa ka? Pinokyo, unsa ka? Katong mga kuwan dito sa kuwan, Lord of the Rings, sus, Ginoo. Nya, ganahan ka, lingin mo naon, taas kayo ng ilong. Nya, ganahan ko ka, nga imong naon, taas kayo tanan, taas kayo mong naon mo, pisat ng ilong, patang inara yung mga igsoon. Gibagay-bagay, kung si Ginoo, gibagay-bagay. Gibagay-bagay sa Ginoo. Nya kita, kaya magpabilo man ta, nadatas panuway. Ay sis, ato itong bilo, harong taas na yung ilong. Na, maparehas sa akong igagaw, namura na hinong Pinocchio. Kita mo mga igsoon sa tanin. Ayaw ka insecure. Ang imo rin gikinahanglan, self-confidence ra. Ayaw ka insecure. Ang imo lagi kinahanglan, rundot ka sa relationship sa Ginoo, and you gain that security within. Take note ha, you go deeper in your relationship with God, and you get that security. Dili sa kwarta, dili sa politiko, dili sa trabaho, dili sa posisyon, kung dili hinggan sa Espiritu sa Ginoo sa soul mo. Ngayon, patay-patay mga pangitag kwarta, tungkol kay insecure ka, magtanaw ka sa mga taong kwartahan mo. Muduko di ka, daghan sila kwarta, kuha ko, nagpatay-patay ng pangitag kwarta, dito siya security sa mga.
Pero sa mga tao nga nakapundar ang ilang security sa buhi nga Dios, tingala tong akong kaila sa Cebu, naingon siya siyang anak doon. Kana si Bimba, so nagsaligan na nila. Kana nangutana mga igsuon, asindido na ha. So nagsaligan na butaan nga. Okay na mo kayo tanan, pero nakaginig saligan na bataan. Ano na nagkwarta doon? Kita ko sa mga tao, sa putanan. Kung sabi, saligan na, ano na nagkwarta? Itubag siya anak, mami, wag na millions pa rin sa ito, pero ang saligan na naginoo. Ano ba? Kaya bitaw mga tao, bitaw mag-away na, mag-abot na. Hindi ba ganyan mag-away? Kaya nanay mga suya ba? Buwana na yun ay. So, nagsalikan na niya. Kasi, ano man, ang naasa na una na natural, kung wala ni magsalig ng politiko, nagsalig ni siyang kwarta, o nagsalig ni siyang armas. Kita mga igsoon, maghilan ko sa Ginoo, maghilan ko sa Ginoo, ikaw. Pagka hitabo ni mami, ni anak ko palagan, wag ko lang isiligan. Ikaw. Pagtanaw ang tao sa kuwa, mingon sila, daghan sila ng millions, pastor, no, wala. Wag ko lang isiligan Diyos. Once maka-anchored fully to who God is, we will never be intimidated. Bisag unsa pagkadaghan na nagkwarta. Bisag unsa pa ng pusil nga nakatubang resto tubangan. Mamatay kung mamatay, nagsalig ko sa Dios. Amen. We need to be fully anchored in our relationship with God to wipe away all traces of insecurities within us. Once we know who we are, mga igsuon, usap yung dagan sa kinabuhi. You see, gitintal si Adam o si Eve. Sa butang naan nila, it was an attack on identity. Kana ingnon ka, kinsa may gisaligan nimo, kinsa man ka. See? Kinsa may gisaligan nimo, kinsa man ka. It is an attack on identity. Sa dihang nagatubang siya dito sa wilderness, giingnan siya siyawa, if thou be the Son of God, himuan ni mga bato nga man, attack sa iyang identity. Gi-atake ang identity, yung perception. Ingnon ka, bugo man ka. Attack na sa mong identity mo, sampa na sa mong creator, ayaw na gawanta, kay dili na mau ikaw. Pag inom ka, bugo ka, insulto na sa imong creator, kay why? Because we are created in the image and likeness of God. We possess unlimited potential. Asa man ang unlimited potential? Nasa soul na to. Nga nung man na ma-develop ka, huwag may nakatutlo. Pero does it mean bugo ka? Dili ka bugo. Dili ka pobre. You just need to stop labeling what is right and what is wrong. Nakuha ko ninyo mga iso, nasabtan yung punto. Amen. So we really have to face life with God nga naa sa itong kinasularan ng wakil, laing isaligan kung siyara. There was a time na pagkahitabo ni daddy nako before mag-trials and testings nako kaniadto. Wa pa ko kasabot ani nga mga insights, mga igsoon ani nga mga padayag ang hatag sa Ginoo sa ako karon. Ang ako ra yung nasabtan ang tunguna, mingon ko sa kaugalingon, kung ako daghang problema mga igsoon, ako ra yung lumsan ang akong kaugalingon sa pagbuhat sa kabubutos Ginoo. Kaya kung ako rin yung likoon na ang kaugalingon pagbuhat sa kabubutos Ginoo, malimot ko sa problema o akong problema o ganap-ganap gawa. Nung karon, kita diri gisulay ta. Ayaw mo kalimot, magtanaw mo sa uban, ano lagi Ginoo, ano kami, ano likotro man may ani, ano sila wala man, ano man Ginoo, ayaw mo kalimot mga igsoon. If we study the Word, kung nagsunod mo sa akong teaching, sa Holy Spirit, judgment begins in the house of the Lord. Mag-una ta.
Kay by the time sulayon sila tanan sa gawas, mao nang panahon ng mga tuog na punta. Tinatawag. The first thing we need to realize right now that we need to ask God about discernment. We need to practice discernment. We need to develop that discernment sa atong kinasunuran. Nga no? Mo go through kag trials and testings. Mo go through tag wilderness experience. Mo go through tag sowing and reaping. Kung sowing and reaping atong gikatubang, na kita giali tungod sa atong kabuang, ang atong prayer, Father God, luwas ako. And do you think si Job na biktima sa sowing and reaping? Wala. Do you think si Job na sisipyat? Wala si sipyat pero na si sakit. Gikan ba tos Ginoo? Dili. Gitugtan sa Dios. Kay kung gikan pa to sa Dios, di na lang to nato ayuhon. Kung panlitan na masakit sa imong pamilya, ayaw gyud pagsulti kabubuton is Ginoo pastor na sakit. Ayaw gyud nagdawata. Kay kung imo nang dawaton ka kabubuton as Ginoo, ay na lang nagtambali. Kay mawa ang kabubuton as Ginoo. Muingon sa kabubuton is Ginoo pastor gawa kay kwarta, dili na kabubuton is Ginoo kay kwarta. Kay kung wa kabubuton pas Ginoo, mawala kay kwarta, ay na lang pangita kwarta, ay na lang pagnegosyo. Ano ko mo mga igsoon? Magbantay ta ni atong word ka kabubutos Ginoo. Muna diri mga igsoon gi-emphasize kinako diri by God's grace ug pinagistudlo sa Holy Spirit. We need to go deeper in our understanding of God's word. Dili ni religious ato diri, dili ni religious. But this is something that can really awaken us. This is really something that can change us. Uto, giingnan ako sa mami kahapon. Abi ni mo may mga isa kong pasaylo ni mo may. Nangay ko pasaylo sa akong kinahan kahapon ng isa ko. Giingnan ako kinahan. Gasagol akong gibati sa imuhay, magtanaw ko sa imuha, ang akong kaluoy o ang akong kalagot sa imong kagahig, oo. Tanyet, anak ko, I have to respect my mom. Anak ko, I need to honor my mom. Wala'y perpektong inahan mga igsoon, pero wala man po perpektong anak. Una magsinamtan na ita. Ingnan ako sa mami na ko, may pasaylo ako may. Kung nakita ni mo nga na ako sayo, nga pasaylo sa Ginoo mga igsoon sa akong mga sayo, nagpasaylo sa mga inahan, ako pong ginilis ang inahan, sa iyang mga dili maayong pagtratar sa ako Una mga igsoon nga, gahapon, namuhat yun ang Ginoo sa among pamilya. Tingin ko ganina na malandong ko ako mensahe gabi, gipudayan sa Ginoo sa ako maurang ang tima pero daghan ko ginugang. Mga igsoon, tagsa-tagsa na to sulayon. Kung naata, taliwala sa pagsulay, mag-inapuay ta. Nalipay lang ko sa pipila ninyo diri, dili lang kayo sa pipila, kung dili sa daghan ninyo diri nga i-take part yun ba? Nag-minister yun. Muna mo ingon ko, ministry is not those things that we are doing only in the pulpit. Ministry is life. Unsay imong matapang, manilhig ka nas gawas, ministry na. Muari ka diri, manglimpyo lang ka, ministry na, ayaw nagbuhatas tao, buhatan nas Ginoo. Offering na siya. If you are doing it heartily, wingon kawang ko'y kwarta, ika-offers Ginoo, imong service, that is an offering. So natay pipila ka mga igsoon diri, mga igsoon, na pagkita po mami, nakarigyan. Kaingon ko, itumo na yun. I-assume yun sila ministry. Amen. Nakibaw ko kamo mga igsoon, na bisag wala makaari diri, kibaw ko nag-ampo mo.
That one alone is ministry. Ang inyo lang pag-lift up nako sa akong pamilya, sa prayer, dako na kayo nagkahimuan. Amen. Hallelujah. So muna mga igsoon, balik ko nako. When God answers our questions with questions, it changes everything. It changes our perspective. It changes our perception. It shifts our focus of attention. Mo na meaning sa seek ye first the kingdom of God. What we need is government, not money. Dili kwarta atong gikinahanglan, panggobyerno. Nag-apas nag-beneficios, panggobyerno nga kurap, wala tayo maapas niya. Nakuha ko yung mga igsoon. Makig-away kag benepisyo nimo sa gobyerno nga kurap. This one is corruption, this one is corruption, asa man tamusod. Sud ta sa sulod. Ganuman. There is a state of consciousness sa sud nimo. That state of consciousness possesses divine intelligence, divine wisdom, divine knowledge, the answer to life's questions na as a sud nato. Trapped in that high state of consciousness. And that can only be accessed when we pray, meditate, and practice. Wala na dito. Naanason mo. Tubag kinabuhi mga igsoon na atong ipangita. Wala as gawas. Narasulod na to. Muna ang Ginoo, He wants to establish our identity before He will give us dominion. So wa pa na tagay dominion ng tawon sa gisultis word. And let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion. Before dominion will be given, you have to wake up na dili ka maestra. Dili ka negosyante. Son of God ka. Spirit ka, created in the image and likeness of God. Nagpuyo ka tingalawas. Ang imong pagka-maestra, identity ra na imong gawas. But the true self, your true identity is that you are a spirit. Lives and wills within this body, one with God, with unlimited potential, destined for greatness. Saan ka destined for greatness? Alin, pananaw mo si kung galingon, magkalubuhay kay ka. Saan pa tayo sa buhat na ito? Nalubuhay niyo may zone, nasabtan niyo. So, the moment we wake up to the truth of our identity, ang purpose Ginoo sa pagpangutana ni Adam, who told you that you are naked? It was for the purpose of waking up Adam to who he is. Dili tanang kasakit mga igsoon, atong gigotros kinabuhi, sowing and reaping. So naasa ko na pipila ninyo nga naminaw no karon, magaingon mo ba? Ngano man Ginoo, ngano man. Si Daniel, ibutang ko no imong kaugalingon sa kaso ni Daniel. Ibutang ko no nato atong kaugalingon sa kaso ni Daniel nga nagampo buntag udto gabi. Kadlaw, buntag, alas 9, udto, alas 3, ampo lang permi. Unya, muinding ka dito sa langog ka nagkakaigliyon, di ka makaingon Ginoo, asa man ka? Sabi nagwa pa ka gibutang dito sa langog, mag-schedule ka ba? Masakit man ang schedule ka. Kasi itambog ka dito. Kaya maturture man ka. Maturture man ka. Maguna-una, ay, schedule ko, tulog adlaw, ikan karon ilabay na kuntos langog, kanay-liyon. Kaya kung kaginuasan ko na siya. Kung nasakit imong bana, nasakit imong asawa, makapangutana sa kung asa man ko nasipyat Ginoo. Kung nasakit ka, asa man ko nasipyat sa kong relasyon mo, asa man Ginoo. Wa ka masipyat. Sadrak ni siya kabindingo. Sa ning gilabay sila hudno nga nagkayo, di ka makapangutana, Ginoo kanon. Did I deserve this experience in my life? Muna pangutana ni Job, mga igsoon, sa Job chapter 3 verse 11. Job chapter 3 verse 11, kabaw mo sa isulti niya? Why died I not from the womb? Nganuwa naman lang ko mamatay sa tiyan sa akong mama? Anong gipaantos pa man ko ni mo ani? Follow up niya nga pangutana.
Nganuwa naman lang ko mamatay pagpanganak sa akong mama, nga gipaantos mo magikuning klase nga kagid gagikas uno ka padungs na palapa. Nganuwa naman lang ko ni mo kuhaan sa ilan ka na. Grabe kay nga pangutana o. Mo ni pangutana niya, kita nakapangutana sa taako at una mo ingon sa kusino Ginoo. Sometimes ba, we are praying out of our ignorance. Ako prayer before mo anak ko sa Ginoo. Maghilak pagyud ko. Father God, pasabta ko what I am going through. Ngano man nga ni go through mo ko ni Ecclesiastes experience kinabuhi. Kung Ginoo mga igsuono, wise kayo. Pagpangutana na ko ato, nasabta na ko ron nga tubagon na ko kag pangutana. Ngano man para mo shift imong focus of attention. Iyang pangutana, Job chapter 3 verse 11. Nangutana siya, siyang kasakit. Pag-abot sa 38 verse 1 to 4, chapter 38 verse 1 to 4, unsay gisulti? Brace yourself like a man. Who is this man that obscures knowledge? Brace yourself like a man and answer my question. Diin man ka paglatid na ako sa pundasyon ang kalimutan, kung ako, kung nga ba tayo pagsabot, sa inan ka ng pangutanahan na, sakit-sakit ng pangutanahan ba? Nga naman, ang purpose na, mutanaw sa simanya sa Ginoo, ano yung purpose na? Mutanaw ka sa, unsa ka dako ang Ginoo, kaya sa kita, magsingit ang pangutana sa Ginoo, ang ato din pangutana, sa kagamay sa ito experience, ini pangutana sa Ginoo, dalhon ta niya, unsa siya kadako. Mo bitaw na pag-igsoon ako, ganing panalangin sa kuha bitaw no, kini bitaw no, kini tip na din ako ninyo Kung naa kay gamay, kung naa kay trials and testing, grabe gyud nga problema, matud pa nimo, matud pa nako, grabe gyud kay nga problema, manganta ta. Kanta sa imong kwarto, mo kanta po ko sa kwarto. Mao ko sa itong kantahon. Gamahanan ka, milagruso ka nga Diyos. Walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, balik-balik ka ginang gamhanan ka, milagruso ka nga Diyos. Kaya iya gahong o kaya pagka milagruso, flosin mo ka. Amen. Sige, gamhanan ka, imo ang himaya, ug kadungganan. Pataas ang mga kamot, simba kanino, gamhanan ka, milagruso ka. Sige ka kanta ka, milagruso ka Diyos, gamhanan ka. Di na kamutan na ako yung problema, kaya sige na ka. Entertain sa to, na gamhanan siya, milagruso siya. Muna'y purpose, muna'y pasabot ako. We have to shift our focus of attention. Nakuha ko yung mga igsoon. So our question, paspasan ako ha, our question reveal where our attention is focused. Ang atong tawhanong pangutana, it exposes where our attention is focused. Number 2, God's question shift our focus from the problem to His greatness. Na ayaw nagpaabuta. Dili na nato paabuton ang questionon tas Ginoo. Kanta na lang ta dito, gamhanan ka, milagruso ka nga Dios. Or mukanta na lang ta dito, how great thou art. Na sa pagkanta ni mo how great thou art, nihila ka kana. Kay great gyud siya sa imong kinabuhi. God's questions shift our focus from the problem to His greatness. Number 3, God's question expose the limitations of our perception. Every trials and testings that we go through in life, examination man akong tawag ana, it exposes our limitation. Ano may mo ko exposes our limitation? Muna ayaw i-condemn ang imong igsoon. Ano man? Ayaw i-condemn, magtinanggaay ta diri, maghinigog pa ay tao. Kasi pasabot anang God's questions expose the limitations of our perception. Tagaan ta mo explanation na binugoy ha, dara, binugoy ang explanation. God's perception expose the limitation of our perception.
Anak na itong basketball man. Unsa man ni dire? Sa di pa ta magsugod, bulagi ni poros basketball man. Unsa man ni? Unsa man ni dire na basketball? Bulagi ni poros kini ka pa. Oh, bulagi ni pastor kanang nakailagi ni Ginoo ni mag basket dire. Okay, sige, basket ha. Karon pag sinikhanay na. Reklamo man usa. So ka bro. Maniko ka. Di, niingon sa tong bitiw na, pero sa ikay nagwarto, ikay nagsiko ato. Bundak ng bola. Pag bundak na, yun siya. Yung yawa na uli, ako na kasagilan. Sige, tamo. Yung yawa na uli, ako na kasagilan. Pasaluan ko yung mga iso na magamit ko na. Trials and testings expose how shallow we are. Di gawas ang natural. See? God's questions, trials and testings, tribulation, expose the limitation of our perception. Mga estudyante sa classroom, ingnon sa maestra, nakasabot mo? Yes, ma'am, nakasabot mo. Sige, sabtag yung maya ka, may examination ta sunod si Bana. Nakasabot na mo, ikaw, nakasabot ka, ikaw. Yes, ma'am, kamauna ko. Taga, questionnaire, up to 100. Pag take sa exam, ang tanang na sa likod mga ison, hagbong, ang score, out of 100, G's. Sige, kita mo. Trials and testings, God's questions, expose our limitation. Limitation of perception. God's questions expose the limitation of our perception. Job had interpreted his situation from the limited information available to him. He knew that he was suffering, but he did not know about the heavenly conversation recorded at the beginning of the book. Job saw the pain, but he could not see the entire picture. Ang nakita ni Job, ang iyang kasakit, ang iyang kalisod, ang iyang limitation, ang iyang kalisod, ang iyang limitasyon, wala niya makita ang tibok picture. See? Nakuha niyo mga ison? So number 4, God's questions lead us from pride into humility. Ang pagpangutanas, Ginoo, sa dahil ito, hambog ka na, dahil kayo manghambog o, kamao, kawa o man mag-exam. E di kuman sa exam bitaw no niya, labi na o kay inyong maestro kana bitaw yung pagkawawan gyud ka ba? Amo maestro at una nga, nami maestro at una mo reason sa college, pag grabe yung pagkawawan gyud lagi kay ingon ko. Kung di ka nagwanta, layas jud ka sa klase. Kay amo papel na mo. Kato mga na 5. Unahon tong tawag niya, daghan kay mga babay, ana, mga classmate na dito niya. Tawag ko ni kahuan. 5. Kung ano yung papel ni mo dong, nakahibaw ba ang imong inahan, nga mo ni imong kuharon. Ipahibaw siguro sa imong inahan na para magkadesisyon ug tarong imong inahan, padayunon ba ka eskwela. Kay dong, sa tanaw na ko di mo dong, di gyud ka ka-survive sa akong klase. Uli na lang sa inyo ha dong, kung naamas bukid, pananom lang kamuti. Abot mo itong mga babae, siksi kayo. Kayo naman kasiksi ni mo na, why sorry mo ko? 5. Sa tanan ako nagkalahutay mga igsoon, mga bagakip kayo mga naong. Ano man? Kaya kung mga hapong may ay, halat ako. Balik, magdaog tali, kaya hindi ko mundang. So, muna mga igsoon, kung nakakas Ginoo, mabagay naong. Kibaw gini si Pastora Minsi, kay kami mo gini ito una nagdagko, gini diri. Kibaw gini sila, hilumon kay ko. Pero sa diyan ni agi na kong daghan ka in trials and testing mga igsoon, baga na kay kong naong. You see, it is very important na maghinigog maayta. Kita mo sa inyong igsoon nga maumod, di kapasar sa exam. Ayaw i-condemn. Kung naa siya lapses, religious kay siya, katawa lang. Ay, nagkabala ka, truth is progressive man. Magkaambura na siya. Ayaw, higog maayta. Ikaw po nga, kanang natundan na ayaw mo kirupos. Tindog lang, ayaw kirupos. Tindog lang. Kanang yung igsoon, wala siya kapasar, siya treatment sa imuha. Kaya lang, ikaw nakapasar, siya kahambong. Nagmahirupos mo ka, ka mo duha hambong. Ha? What is it? Nasaan ko nila?
Inanigo na lang ginato ni kay kung magsiniryoso ko din magsikog hilak, di ko ganahan mo tan-aw mga ison sa akong kasakit. Gusto na kong tan-aw ng himaya sa Ginoo. Amen. Ay manindog talas pagtapos. Father God, salamat kay sa imong word, salamat kay sa imong kaayo, salamat sa imong pagsangkap o paglig-on kanamo. Salamat kay Father God nga ikaw nakiistorya sa tagsa-tagsa. Salamat kay Father God nga ang pulong ang muna dumog dining kabuntagon yung ipalauman sa kasing-kasing. Father, it is my prayer that the very word that we hear this morning, you will allow your Spirit, Father God, to expand that word that we hear, expand our perception, transform us by your word, enlighten us and bring us into that state of stillness, Father God, and silence. Thank you for blessing all my brothers and sisters this morning. As I lift them up into your throne, I declare, Father God, that the conscious realization and the demonstration of your presence will be upon them all. Your grace will be upon them all. And thank you very much, Father, that you encourage us. Peace, joy overflows within us. Wisdom, Father God, you have given us the keys, Father God, to open up the gates of heaven so that wisdom will be expressed in us. Thank you for blessing us all, Father God, to be a blessing also to all people that surrounds us. Blessed be your name. Amen and amen. Mga igsoon, ang iyo ko ninyo, pila lang, mga ilang kong special offering sa di patamag kuwan, sa dili patamag communion. So, praise and worship. Kay nakinahanglan gid mi sa inyong tapang ron mga igsoon sa Cebu. So, nga ilang kong special offering ninyo, magamit na ko sa Cebu mga igsoon. Kay after diri, usirin kong Cebu. So, ang ako rang hangyo ninyo nga iuban mis pagampo. Ora gina siya.